ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 6 to 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 3.5 million na family food packs nakahanda na para sa mga maapektuhan ng bagyong Basyang. Headlines. Inflation rate sa bansa tumaas sa 2% noong Enero. Headlines. Senador Loren Legarda wala pang idea tungkol sa plano na gawin siyang Senate President. Headlines. Dating House Speaker Martin Romualdez hindi pa lusot sa investigasyon kaugnay ng manumalyang flood control projects. Dalawang politiko sa Northern Luzon, utak umano ng malaking iligal na pabrika ng sigarilyo sa Pampanga. Headlines. Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa sumuko sa NBI dahil sa kasong murder. Metro News, pagtaas ng garbage fee sa lungsod ng Maynila, konesyon sa Korte Suprema. Sa atin namang balitang SNT, pamahalaan ng Singapore magtatatag ng National Space Agency. Lifestyle News, korona ni French Empress Eugenie na iniwan sa ng mga suspects sa Louvre heist nakatakdang i-restore. Sa music trivia naman, kaarawan ngayon ang American actress and singer, songwriter na nagpasikat din ng mga awiting Inseparable at Starting Over Again. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang lalaki sa Amerika, isang taong magkukulong sa kanyang kwarto para maging healthy. Ang ating po oras, 6:44 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman, si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Update po muna tayo sa bagyong Basyang. Napanatili po ng Tropical Storm Basyang ang lakas nito habang bumabaybay sa Agusan del Norte. Sa latest weather bulletin ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ang sentro nito sa bisinidad ng Habonga, Agusan del Norte. Kumikilos ang bagyo pakanluran timog kanluran sa bilis na 25 km per hour, taglayang pinakamalakas sa hangin ang abot sa 65 km per hour at pagbugso ang abot naman sa 90 km per hour. Dahil po sa bagyo, nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular sa southern portion ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Central at Southern portions ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, Northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, Northern portion ng Bukidnon at sa Eastern portion ng Misamis Occidental. Signal number 1 naman sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kabilang ang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands at southern portion ng Masbate. Sa Visayas naman, signal number 1 din sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, nalalabing bahagi ng Leyte, nalalabing bahagi ng Cebu, nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Signal number 1 din po sa nalalabing bahagi ng Surigao del Sur, nalalabing bahagi ng Agusan del Sur, northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte, central portion ng Bukidnon, Lanao del Norte, nalalabing bahagi ng Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern at central portions ng Zamboanga del Norte,
northern at central portions ng Zamboanga del Sur at sa northeastern portion ng Zamboanga Zibugay. Sa forecast po ng Pag-asa, patuloy na babaybayin ng bagyong Basyang ang Agusan del Norte at lalabas ng Bohol Sea ngayong umaga. Sa pagitan naman, ngayong umaga at hapon, ang bagyo ay maaaring dumaan o maglandfall muli sa Bohol at southern portions ng Cebu at Negros Oriental. Pagkatapos ito, inaasahang lalabas ito sa Sulu Sea, dadaan sa Cuyo Islands at tatawid sa northern portion ng Palawan. Tinatayang mananatili bilang tropical storm ang bagyong Basyang habang binabaybay ang central at western Visayas at posibleng hihina ito bilang tropical depression ngayong gabi o bukas ng umaga February 7 at magiging low pressure area pagsapit naman ng linggo ng umaga February 8. 774 Balita Ngayon. Samantala, aabot naman sa 3.5 million na family food packs ang naihanda na ng DSWD para sa mga residenteng maapektuhan ng bagyong Basyang. Ayon sa DSWD, ang family food packs ay nakapreposisyon na sa iba't ibang rehiyon na inaasahang daraanan ng bagyo. Inatasan din ng DSWD ang mga regional office ito na maging alerto at bantayan ng sitwasyon, lalo na ang mga lugar na nagpatupad ng evacuation. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 186,000 na family food packs sa Caraga, higit 77,000 naman sa Central Visayas at mahigit 161,000 sa Eastern Visayas. Samantala, magpapatupad naman ng maximum police presence ng Philippine National Police bilang pagtugon sa epekto ng bagyong Basyang sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., naka-alerto at naka-standby na rin ng buong PNP para sa agarang deployment at mabilis na pagresponde sakaling lumala ang sitwasyon. Kabilang sa mga inihanda ng PNP ang mga search and rescue assets at iba pang kinakailangang kagamitan upang suportahan ang mga operasyon sa mga apektadong lugar. Samantala, banta ng storm surge ibinabala ng Office of Civil Defense sa ilang baybayin ng bansa. Narito po ang report ni Angel Garcia. Nagbabala ang mga otoridad sa posibleng pagbaha dulot ng storm surge o daluyong na dala ng bagyong Basyang sa mga baybaying lugar na Agusan del Norte, Antique, Bohol, Camiguin, Cebu, Davao Oriental, Dinagat Islands, gayon din ang Iloilo, Leyte, Misamis Oriental, Negros Occidental, Negros Oriental, Palawan, Siquijor, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ayon sa Office of Civil Defense, ang storm surge ay hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat na dulot ang malalakas na hangin at mababang pressure tuwing may bagyo. Marito magdulot ng biglang pagbaha, pagkasira ng kabahayan at panganib sa buhay, lalo na sa mga komunidad na malapit sa baybayin. Dahil dito paalalahanan ng publiko na maging alerto, maghanda at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng mga otoridad. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, Office of the Vice President nagtatag ng Disaster Operations Center. Detalye hatid ni Gina Mape. Gina. Bilang paghahanda sa mga hindi inaasahang sakuna, nagtayo ng Disaster Operations Center o DOC ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng bansa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, layo ng DOC na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga mamamayan. Ang DOC, ayon sa Vice Presidente, ay laging handa na magbigay ng suporta sa unang pagtugon ng mga lungsod at munisipalidad. Iginit ni VP Sara na ang pagiging handa at maingat ay susi sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangan anyang mag-ingat, magtulungan at manalangin para maiwasan ang trahedya. Ang pagtatayo ng DOC sa Office of the Vice President ay sa harap ng mga nagaganap na mga sakuna gaya ng pagguho ng lupa sa Cebu at iba't ibang aksidente sa karagatan na nagpapaalala kung gaano kahalaga ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lugar ng trabaho, sa araw-araw na paglalakbay at maging sa loob ng mga tahanan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. Samantala, 774 Balita Ngayon.
Bumilis po ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong Enero 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, na itala ang 2% inflation rate sa bansa noong Enero na mas mataas sa 1.8% na naitala noong December 2025. Gayunpaman, mas mababa ito sa naitalang 2.9% sa kaparehong buwan noong 2025. Kabilang sa mga nakapag-ambag sa pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng bigas, isda, produktong petrolyo, kuryente at renta. 774 Balita Ngayon. Makikipag-usap muna si Senator Loren Legarda kay Senate President Tito Soto para linawin ang usapin tungkol sa Senate presidency. Ito'y matapos kumpirmahin ni Soto na planong iupong Senate President si Legarda bago matapos ang termino ng senadora sa 20th Congress. Pero ayon kay Legarda, hindi niya pa alam ang tungkol sa planong italaga siya bilang unang babaeng Senate President, kaya ayaw niya munang magkomento tungkol dito. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. But you're open if ever na ganun ngayong mangyari. Tatanong ko muna, ay alam mo dito dapat ang ating impormasyon ay first hand. Hindi naman sinagot ni Legarda ang tanong kung hinimok ba siya ng minority bloc na maging Senate President at kung ano ba ang napagkasunduan sa pagitan ng majority ng mag-resume ang session noong Miyerkules. Nang matanong naman kung solid o matatag pa ang mayorya, tanging ngiti lamang ang naging tugon ni Legarda. Samantala, mayorya nagkasundo na paupuin si Senador Loren Legarda bilang Senate President bago ang 2028 elections o sa paglipat sa new Senate building. Conde Batak sa report. Napagkasunduan ng mayorya na bago ang 2028 elections ay pauupuin bilang unang babaeng Senate President si Senator Loren Legarda. Ito sinabi ni Senate Majority Leader Mig Zubiri matapos ang paglilinaw na hindi term sharing ang mangyayari sa pagitan ni Senate President Tito Soto III at Legarda, kundi isang agreement o kasunduan na inaasahang mangyayari bago ang 2028 elections. Ayon kay Zubiri, batid niya ang kakayahan ni Legarda at very qualified na maging leader kaya tinawag niya itong future Senate President. Inaasahang mangyayari ang pagpapalit ng liderato sa paglipat nila sa new Senate building sa huling bahagi ng 2027. So I think the idea is by 2027, I think late 2027, nilipat na tayo sa bagong building. And of course, he will transition to the new building. After which, of course, before the 2028 elections, of course, the new Senator Loren Legarda would sit as Senate President. Nagsimulaan niya ito sa isang joke noong magsama-sama sila sa lounge habang nakasuspend ang sesyon, pero ito ay sinang-ayunan ni Soto at wala sa kanila ang tumutol dito. Sinabi ni Zubiri na maging siya ay handang ibigay ang kanyang posisyon na majority leader sa kanyang deputy na si Senator J.V. Ejercito. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Conde Batak. 774 Balita Ngayon. 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi pa rin maituturing na lusot si dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Ito ay kahit hindi kasama si Romualdez sa mga pinakakasuhan batay sa lumabas na kopya ng draft committee report ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, kumpara sa mga senador at mga kongresistang inirekomendang kasuhan, nasa ibang kategorya naman si Romualdez. Anya, ang mga pinakakasuhan ay may mga testigong nagsalita laban sa kanila at may corroborative evidence, habang ang kay Romualdez ay kabilang pa lang sa mga nabanggit na pangalan sa draft report subalit wala pang validation. Kaya naman isa sa mga rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee ay itulak pa ang mas malalim na investigasyon sa pagkakasangkot ni Romualdez sa ghost flood control projects. Meron din recommendation kay former Speaker Romualdez. Pero hindi siya kasama doon because kinag-authorize namin based on corroborative evidence. Yung pinakahuling level, ito yung na-mention ng pangalan pero walang validation at saka walang corroboration. So how will we treat them? Because their names were mentioned, they'll be mentioned in the committee report.
Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Samantala, House Justice Committee nagmistulang abogado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon naman sa Makabayan Block. Yan po ang balitang ihatid sa atin naman ni Grace Mariano. Grace, please come in. Para sa mga kongresistang kasapi ng Makabayan Block ay nagmistulang abogado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang House Committee on Justice dahil pinaligtas nila ito sa pananagutan. Pahayag ito ni na Representatives Antonio Tino, Sara Elago at Rene Co ng Makabayan Block matapos ibasura ng House Justice Panel ang dalawang impeachment complaint laban kay President Marcos. Kanilang pinuna ang paulit-ulit na pahayag ng karamihan sa mga miyembro ng komite na walang ebidensya at hindi impeachable ang mga offense ng Pangulo na nakapaloob sa reklamong impeachment. Diin ng Makabayan Solons dahil sa pag-aktong tagapagtanggol ni PBBM ay nabigo ang mayorya sa mga miyembro ng komite na tuparin ang constitutional duty nila at mandato na pairalin ang checks and balance upang walang makalusot sa pananagutan lalo na sa pagbulsa sa pera ng bayan. Nadismaya tayo na dito pa lang sa halip na sabi nga ang papel dapat ng Kongreso ay check and balance, ang mayorya tila nagsilbing tagapagtanggol, attorney para sa presidente. Hindi po yan ang trabaho ng Kongreso. Lantarang disservice ito sa mga kababaihan at mga kababayan natin na nananawagan ng pananagutan. Na sa halip humarap sa investigasyon yung mga big fish, pinalusot pa yung mga big fish mismo tulad ni Pangulong Marcos Jr. Clear po yung nakita natin betrayal of public trust or yung culpability ni President Marcos Jr. Andiyan ang kanyang signature sa iba't ibang mga General Appropriations Act. Andiyan din yung pagpasa niya ng mga NEP na nakita natin doon nang galing yung mga unprogrammed appropriations. Andiyan din yung releases nila after ng pagpasa ng GAA. Yan po ang mga pahayag ni na Representatives Antonio Tino, Sara Jane Elago at Rene Co ng Makabayan Block. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Dalawang politiko mula sa Northern Luzon ang itinuturong mastermind at financier ng isang illegal na paggawaan ng sigarilyo sa bayan ng Mexico, Pampanga. Itong ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Rimulya sa isinagawang inspeksyon sa pabrikang sinasabing pinanggagalingan ng mga smuggled na sigarilyong umaabot hanggang sa mga sari-sari store sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa dalawang politiko, isinasangkot din sa kaso ang 4 na incorporators ng kumpanyang Samyang Global na umupa ng lupa sa barangay Panipuan. 2 sa mga ito ay Pilipino habang 2 naman ay Koreanong nakatakdang ipasabpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Maliban sa mga kasong may kaugnayan sa agricultural smuggling, naharap din sa reklamong human trafficking ang mga may-ari ng pabrika kaugnay ng malapogo na pagkulong at sa pilitang pagpapatrabaho sa mahigit 60 Pilipinong manggagawa na narescue sa lugar noong Enero. Reforma para sa mas mabilis at mas murang internet tuloy-tuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito po ang ulat ni Chanel Salazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang reforma ng pamahalaan para pabilisin, pababain ang presyo at palawakin ng internet at broadband services sa buong bansa. Sa Telco Summit 2026, sinabi ng Pangulo na patuloy na pinapalawak ng gobyerno ang saklaw ng connectivity, lalo na sa mga lugar na matagal ng kulang o walang maayos na internet. Isa sa mga pangunahing hakbang ayon sa Pangulo ang pagpasa ng Konektadong Pinoy Act na nag-alis sa mga matagal ng hadlang sa industriya at nagbukas ng mas malawak na kompetisyon. Sa ilalim ng batas, hindi na kailangan ng congressional franchise para makapagpatayo o makapag-operate ng data transmission networks kaya mas mabilis ang rollout at mas maraming pagpipilian ang publiko. Itinatakda rin ng batas ang infrastructure sharing at co-location ng mga telco upang maiwasan ang dobleng gastos, mapababa ang deployment cost at matiyak na bawat pisong ginagastos ay may direktang pakinabang sa mamamayan. Patuloy natin pinapalawak ang saklaw na konektibidad sa buong bansa. Through the enactment of the Konektadong Pinoy Act, we removed long-standing barriers
that slowed progress and that limited competition. By dispensing with the requirement for a congressional franchise to construct, install, or operate data transmission networks, we opened the field to wider participation. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sumuko na sa National Bureau of Investigation o NBI si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa at 2 iba pa kaugnay sa kinakaharap nilang kasong murder. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyare, ang pagsuko ni Espinosa ay kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Cebu Regional Trial Court o RTC Branch 14. Walang piyansang itinakda ang korte para sa kaniyang pansamantalang kalayaan. Sinasabing sinampahan ang kaso si Espinosa noong September 2024 dahil sa umunoy murder na kinakasangkutan niya sa Baybay City. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 7:02 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Idinulog sa Korte Suprema ang usapin sa bayad sa pangungulekta ng basura sa lungsod ng Maynila. Sa petition for certiorari at prohibition na inihain ng teacher na si Barry Tayam. Hiniling nito sa Korte Suprema na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO para mahinto ang pagpapatupad ng mas mataas na singil. Hiling din ng petitioner na ipawalang bisa ng kataas-taasang hukuman ang Manila City Ordinance No. 9151 dahil sa pagiging illegal at unconstitutional. Nakasaad sa petisyon ni Tayam ang pagpapatigil sa pangungulekta ng bagong fees at atasan ng City Treasurer na ibalik ang mga nakolekta sa ilalim ng bagong ordinansa mula nang umiral ang 2026 Business Permit Renewal Period. Ayon kay Tayam, nagdulot ng banta sa mga nagnenegosyo sa Maynila ang mas mataas na garbage fee at iba pang bayarin na nakakaapekto sa libo-libong establishmento. Nanindigan ng petitioner na nakagawa ng grave abuse of discretion ng LGU dahil sa hindi pagsunod sa mandatory publication requirements at pag-bypass sa tungkulin ng mga barangay pagdating sa waste segregation at pangungulekta ng basura. Mula nang pumasok ang taon, umabot sa mahigit 1,200% ang itinaas ng garbage fee sa lungsod na ikinagulat ng mga negosyanteng nagpa-renew ng kanilang permit. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 97 centavos. Nasa 69 pesos and 63 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 54 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 72 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni John Bakiran. John, narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi February 5, 12, 42, 17, 49, 16 at 36, kung saan naabot sa 34,512,702 pesos and 58 centavos ang papremyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 10, 36, 30, 16, 29 at 39, kung saan ang papremyo ay aabot sa 10 million pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, pamahalaan ng Singapore magtatatag ng National Space Agency. Ano kaya itong National Space Agency na ito? Alamin natin sa report ni Rose May Miranda, RM. Nakatakdang itaguyod ng gobyerno ng Singapore ang isang National Space Agency sa Abril ngayong taon na sasaklawin ng mga pagkakataon sa lumalawak na ekonomiya sa kalawakan
gayon din na makabuo at makapag-operate ng sarili nitong space capabilities. Inihayag ni Energy and Science and Technology Minister in Charge Tan Siling na magkakaroon ng National Space Agency of Singapore o NSAS ng Multi-Agency Operation Center na susuporta sa mga ahensya ng gobyerno na may satellite tasking o humihiling ng satellite imagery ng isang partikular na lokasyon at geospatial data analytics. Ang mga ito ay maaaring magamit sa mga port operation, urban planning, environmental monitoring at food security. Ani Dr. Tan, ang pamahalaan ng Singapore ay pinag-aaralan din ang higit pang pagbuo ng constellation ng mga satellite nito upang matugunan ang mga pambansang pangangailangan at mga partikular na sitwasyon kung saan magagamit ang mga ito sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan ay nagmamay-ari ng 3 Earth Observation Satellite na may homegrown technology, Defense at Engineering Group Science and Technology Engineering. Sinimula ng Singapore ang pagpasok nito sa space technology mahigit 50 taon na ang nakalilipas, kung saan itinatag noong 1971 ang unang ground station nito at noong 1998 naman inilunsad ang unang communication satellite at noong 2011 ang unang satellite na gawang lokal. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, korona ni French Empress Eugenie na iniwan ng mga suspects sa Louvre heist na katakdang i-restore. Detalye po ay atid ni Mika Fajardo. Inihayag ng pamunuan ng Louvre Museum sa Paris, France na i-restore ang korona ni French Empress Eugenie na inabandona ng mga tumakas na mga suspects sa pagnanakaw sa museum noong nakaraang taon. Sa isang pahayag, sinabi ng Louvre na ang corona ay na-deform ngunit nananatiling halos buo at ibabalik sa original nitong anyo nang hindi na kailangan ng full reconstruction. Anila nasira ang corona nang tangkain itong tanggalin ng mga magnanakaw sa pamamagitan ng isang makitid na butas na kanilang ginawa sa lalagyang salamin kung saan ito nakadisplay. Sinabi ng Louvre na naroon pa rin ang lahat ng piraso ng corona na 56 na emerald stone at 1,344 na diamante maliban sa isa sa 8 golden eagle at 10 pirasong diamonds nito. Isang expert committee na pinamumunuan ng Pangulo ng Museo na si Laurence Lucar ang napili upang pangasiwaan ng restoration na isasagawa naman ng isang kwalipikadong eksperto. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman, Music Trivia, karawan ngayon ng American actress and singer-songwriter na nagpasikat ng mga awiting Inseparable at Starting Over Again. Ako, favorite to ni John Ray Dolor. Starting Over Again. Iiyak na yan. Ayan, pinapangyan yan. Pagdating gabi. Nako, ikaw talaga. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Kenny, please come in. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Kaarawan ngayon ng American actress and singer-songwriter na si Natalie Cole. Si Natalie ay sinilang noong February 6, 1950 sa Los Angeles, California. Anak siya ng singer and jazz pianist na si Nat King Cole. Si Natalie ay sumikat noong mid-1970s matapos ilabas ang kanyang debut album na Inseparable. Bahagi ng album na ito ang awitin na may kaparehong titulo, Inseparable. Gayon din ang This Will Be an Everlasting Love. Ang naturang album rin ang nagbigay kay Natalie ng award sa 18th Annual Grammy bilang Best New Artist. Makasisayan ito dahil siya ang kauna-unahang African-American at R&B act na nakatanggap ng naturang pagkilala. Matapos ang paglalabas ng ilang R&B album, bumalik si Natalie sa pop music at inilabas ang Everlasting noong 1987. Noong 1992, inawit ni Natalie ang Unforgettable kasama ang ama at na-certified ng 7 times platinum ng Recording Industry Association of America o RIAA ang naturan niyang bersyon. Nagwagi rin ang awitin ng 3 Grammy Awards kabilang ang Album of the Year na isa na namang pagkakatala sa kasaysayan bilang si Natalie Cole ang unang nakakuha ng award bilang African-American woman. Samantala, ilan pa sa mga kilalang awitin ni Natalie Cole ay ang Starting All Over Again, Pink Cadillac, When I Fall in Love at I Live for Your Love. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio.
Favorite ko yan yung Inseparable. Inseparable. Na of my... Iba yun? Nalalakbay sa luneta. Parang iba ata yan. Iba pala, the way we were pala yun. Ikaw, nahahawa ka na kay Doc Justin, ha? Yun na. Palapit na ng palapit para sa kanyang balitang kakaibib. Alright, sige. Yan po ang ating music trivia ngayong araw na ito. Maraming salamat, Kenny. Andito na! Balitang kakaiba! Sa atin namang balitang kakaiba, ito na nga, isang lalaki sa Amerika, isang taong magkukulong sa kanyang kwarto para maging healthy. Naku, ibang style naman ng nito, ang atake para pumayat siguro, Albert. Sauna yung kwarto niya para pagpawisan. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba mula kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Actually, first time ko rin makarinig nito, no? Magawa nga. Anyway. Doc Justin. Good morning, darling. Good morning, Albert. Sa lahat ng ating mga ka-music, magandang umaga sa inyo. Araw na pala ng Biyernes, TGIF, ha? Ngayong 2026, paniguradong kabilang ang pagiging healthy at fit sa New Year's resolution ng marami sa atin. Kaya naman kadalasang isinasama na sa lifestyle ngayon ang pag-eehersisyo, pagtakbo, di kaya'y pag-walking. Pero ibang paraan naman ang naisip ng isang lalaki sa Amerika para ma-achieve niya ang kanyang goal na maging healthy ngayong taon. Ayon sa ulat, nagdesisyon ang 49 anyos na si Skip Boyce mula sa Utah, USA, na magsagawa ng isang total lifestyle change sa pamamagitan ng pagkulong sa kanyang kwarto sa loob ng 365 days. Ilan yon? Isang taon, no? Isang taon sa kwarto lang siya. Sinimula ni Boyce ang tinawag niyang isolation year noong January 10, 2026, kung saan magkukulong lang siya, sa loob ng kanyang kwarto hanggang January 2027. Ako, Pebrero pa lang, ha? Malayo-layo pa yan, iyo. Sa loob ng isang taon, mananatili siya sa isang self-contained na kwarto sa kanilang bahay na kompleto sa banyo, simpleng lutuan, mini-gym at streaming setup. Ang buong eksperimento ay naka-livestream ng 24/7 sa YouTube channel nito na The Isolation Year upang masubaybayan ng publiko. Ang kanyang asawa, nakasama niya rin sa bahay ang nagsilbing support system. May asawa pala ito dahil isang taon sa kwarto. Ay, nako. Ano kaya iniisip ng iba dito? Nag-abot ng pagkain at supply sa labas nito. Ayon kay Boyce, pangunahing layunin niya sa pagsasagawa nito ay magkaroon disiplina at mas maayos na lagay ng kalusugan. Target niyang maiba naman ang kanyang timbang at maibaba ito sa 205. Ano ba itong LBS? Pounds ito, no? Akala ko LBM ito. Mula sa 315 pounds. Gamit ang exercise plan mula sa kanyang personal trainer. Alam mo, hindi ko alam kasi kailangan natin ng sunlight, no? Yung fresh air. Baka masuffocate ka naman dyan, iyo, Correct. Suffocate ka dyan. At paano na si Mrs.? Yung mga panahong mag-ISOS, Mario. Oo. Tsaka, nakita ko yung setup niya. May computer. Parang, alam mo yung comfortable na ang sarap lang matulog. Parang nasa capsule lang siya, baka mamaya, imbis makapag-exercise ka. Speaking of exercise, meron naman daw siyang mga gym equipment dito. Mini-gym. Tsaka meron din parang program galing sa kanyang coach. Pero yun nga yung ambience ng kwarto, parang ang sarap lang matulog, no? Siguro may fresh air ventilation naman. Tsaka may sunlight. Kasi kailangan din natin yun, ano? Tsaka yung may nabasa din ako yung okay naman daw yan, sabi ng mga expert. Pero yung may mga parang nag-aalala na baka naman daw dahil 1 year na naka-isolate siya, baka naman daw maapektuhan yung kanyang mental health. Yun nga, isa pa yun. Diba? Anyway, siguro dahil naka-live naman siya, may interaction pa rin sa kanyang mga
viewers. Anyway, wag po itong baka mamaya may mga gumaya para pumayat. Maraming paraan ng pagpapapayat. Hindi mo naman kailangan ikulong sarili mo ng isang taon. Tsaka yun, Albert, no, lalo kung medyo mabigat na yung timbang mo, it takes time talaga. Hindi siya yung 1 month, payat ka na kagad. Wala pong Matagal instance na sa pagpapapayat. na Minsan nga, kung mabilis talaga. kang pumayat, mabilis ka rin tumaba. Na-experience ko po yan nung mga panahong nagpapapayat din ako. Ngayon talagang inobliga ng katawan ko magpapayat. Oo, kailangan mo na daw talaga. Anyway, yun Ay, lang nako. mga kanyusik ha, maging pa rin tayo, maging maingat tayo sa mga ganitong eksperimento at dapat doon lang tayo sa safe side. Correct. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Biyernes para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Mga kanyusik, ramdam ba ninyo ang pagbaba ng krimen sa bansa? Ayan, usapang kriminalidad tayo, Albert, kanina no? Kasi, baka ako nagkamali kayo ng type ng letter kasi nakalagay dito pagbaba. Hindi ba ito pagbaha? Pagbaha? Pagbaba talaga to? Pagbaba talaga. Hindi pagbaha ng krimen sa bansa. Oo, kasi parang Hindi. O, yun na pagbaba lang. talaga yan, Siguro, yun ang Sure tanong na ba yan? Oo, sure to. Pero tanong natin sa kanila, ano bang nararamdaman ninyo? Pagbaba ng krimen o pagbaha ng krimen sa bansa? Nako po. Kasi, kaya natin nasasabi yung ganun yung reaction natin dahil grabe ang mga krimen ngayon. Correct. Hindi na biro itong nangyayari. Oh, tsaka yung nakakakilabot, yung pagpatay, Albert, no? Pansin mo ba, isinisilid sa septic tank? Sobrang brutal. Diba? Itinatapon na lang kung saang mga tulay-tulay, diba? Isa sa mga nag-trending ang itong krimen yung sa bata pa na 8 years Tsaka old yung pa yun. pulis, oo. Nanay. Yung bata, nadamay lang yun Yes, Di man lang nila hinayaan na lang. Basta na po yung ating pagiging ewan ko ba? Mamaya na lang. Hirap explain. Mamaya na lang mga kanyusik. Muli po, ito po ang ating katanungan. Ramdam ba ninyo ang pagbaba ng krimen sa bansa? Para po sa inyong mga opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayon pong araw ng Biyernes, February 6, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.